Guys, today is January 28th, 2026, and it's time is 10:24 a.m. OOTD guys, OOTD. Need some pedicure pa. Dahil nagpalit lang ako ng shirt from kahapon. So tulog na ako. And yeah, kakagising ko lang. This is at the compact room. 95R F1. Let's fill in this one. Another chicken joy. Another happiness. And sponsored by RJP ang chicken joy ko. Just get my chair. Ito guys, galing kay G-Boy to. Thanks G-Boy. Yung bag. Ito. Uy, nahulog. Ito favorite toy ko to. Sarap enjoy nito dito kasi malakas ang tubig dito. Hindi ko nasabi sa vlog ko kahapon. One of the reasons why I'm here is not just because I was sick and no one was gonna cook food for the house or give me food or something like that because I was sick. Other reason why I'm here is because I'm moving sa J3 pag mornings and medyo mahina yung tubig pag mornings sa J3 sa Kapati compound. So pag nilalagnat ako, syempre, it's important na any time of the day may water. So, I went here about 5 days ago already. So, mga 5 days na ako nandito sa Lola's house, feeling best one. Hindi ako nakakuha ng fork, guys. So, I'll just get some fork. Ito muna, enjoy. Kunin natin yung fork. Okay. Yung mga stuff ko. Ito rin, favorite ko yan. Mga shower. Enjoy. Let's get some. May flash ba to? May flash. Liligpit pa si RJ eh. Nakagising. Ay, naka-graveyard mode si RJ eh. Graveyard shift siya. Naayos niya yung mga dolls. Hantay ng... Yeah. Mas pwede pa daw itong rice eh. Luto ko yan kahapon, mga 5. Though, kaya ko naman magluto. Kaya lang, just in case hindi ako makatayo, at least nandito si Ate Joyce. She's cooking and nagpapadeliver din ng food at times. Nandito rin si RJ. Nagko-cook rin siya, nagpapadeliver din ng food. So kung hindi ako makatayo, at least meron pa rin akong food. Unlike sa J3, mag-isa ako. I have to really go stand up to cook my food or go out of the compound to get some food, diba? So, okay lang yung tumayo, pero yung lumabas ng bahay pag nilalagnat, mahirap kasi. That's why I went here. So, I don't have to go out for food kasi may water, so I can cook anytime. So, one of the reasons why I'm here is because walang masyadong tubig sa J3 Kapati compound pag daylight. And hindi biro mag-graveyard palagi. Si RJP lang ang magaling sa graveyard talaga. Maya pa matutulog yan. Nag-aayos pa siya ng mga toys niya eh. Ito na yung fork.
Ito, dahil ni RJ. Yan. Yan. Yung wall, kailangan linisin yung ibang parts ng wall. So, ito ang woke up like this video. Hapon, it was my first time yesterday that I was able to post a video on YouTube using this phone. Ibang set ng gallery lang pala ang kailangan kong gamitin in order for me to be able to post a video to Facebook using this Oppo A3. Kasi, hi Tito Dayan! Kasi, usually yung ginagamit ko yung isang phone dahil nga hindi ko makita yung button ng YouTube when I'm using this Oppo A3. Pero kahapon, after I downloaded the video that I did the live on yung Facebook video, nakita ko siya sa isang part ng gallery. So I was able to post it on YouTube. That I didn't have to use the other phone to do that. Let's see where the other phone is. Si Tita Dayan, guys, yan ang magaling magluto ng beef caldereta. And sobrang binabalik-balikan ko yun sa pag may handaan sila. Well, actually, once ko pala natikman yata, pero binalikan ko talaga sa sobrang sarap. Same day, I think. The other phone. Balak ko dito pag mag-YouTube eh. Pero ngayon, the Oppo A3 is working. So, ayos yun. Kain muna ako, guys, ha. Thanks, RJP, for the chicken joy. Last time, si Ate Joyce naman, binigyan ako ng yung hard-boiled eggs, yeah, meron din. Tapos, Tito June din, nagbigay ng eggs. Papayag na akong busog dito. Lumataba ako pag nandito ako sa Rainier. Tapos, nag-Wendy's din si ate, pero wala pa akong lagnat yata anong time na yan. Ate Joyce, yung pinfe. Sure. Iced tea. Hi to Tito Eric po, Tito Dayan. Mas maliwanag na yung light, guys. Ayan, nakabit ko na yung ilaw. Parang UFO. Hindi lahat ng live ko, I was able to download. And so, hindi lahat mapopost ko on YouTube. Pero, yung kahapon, it's on Wine Avenue YouTube na. Sa TikTok, di ko pa siya na-check. Pero, hindi ko pa napopost. Pero, I'll try some. So may 2 viewers na ako.
Itong shirt ko pala galing kay Tito RSB to. Ang ating French fashionista. Mga nasa ngayon talagang nasa mga 87 to 89% na magaling na ako. So, konti na lang, mga 90% pwede na ako mag-workout talaga na takbo, I think. Vlog siya. Meron na rin akong curtain. Yung blanket na Harry Potter. Yun na rin yung ginamit ko. Medyo bitin siya guys, pero okay na rin naman. Naghilamos lang ako pagkagising. Tapos yun live. Tinulugan ko to kagabi kasi pag kumain ako, I have to wait 2 hours before sleeping. Inaantok na ako. So, tinulugan ko muna yung Chicken Joy. Tapos, ngayon ko na lang kinain pagkagising. Siguro mga 9 hours of sleep rin ako. No, pwede pa isang karan. Natin isang rice. Yun. Ito siya. Chicken joy. Sabi ni RJ, masyado daw akong praning kung pwede pa yung rice at hindi. Kasi hindi ko talaga alam minsan pag sira na yung rice o hindi. Kaya siniptol ko talaga. Wala akong gravy. Ayun. Yun. Ito lang naman yung gravy. Nahanap-hanap ko yung gravy. Sa Jollibee guys, pag kumakain ako sa OG Room, nagbabaon ako ng rice cooker. Nayatago lang sa eco bag. Sayang kasi, diba? Ngayon, 40 pesos na ang isang gantong rice minsan nakakalima ako. So, kung magbabaon ako ng rice, I'll be saving 200 pesos. Laking savings yun guys Imagine mo. Mga 3 kilong bigas pa yun. Ang magandang bigas. Minsan, mga 4 na kilong bigas pa. Diba? So yun, enjoy ka na sa Jollibee. Tapos, wala ka naman binrake na lo. Sabihin mo, baon mo lang. Baka masayang. Diba? Tapos you need to load carbs, which is true. As an athlete, we need carbo loading.
Ayun. So, yun. And yeah, wala masama magtipid, di ba? Lalo na kung palagi ka naman kumakain dun sa fast food na yun. Pero do it discreetly lang. Tago mo sa eco bag yung rice cooker. So, kwentu-kwentuhan lang habang kumakain. Mukbang ba yung tawag dito? Mukbang. Masyado pang maaga for your live video ba? Okay lang yan guys. Pag na-download ko naman to, pag may storage pa yung phone, tapos ma-upload ko sa YouTube, you can watch this on YouTube. Chicken joy. Kahapon bumili ako ng iced tea sa La Benita tsaka Biogesic dun sa malapit na tindahan dun somewhere sa F1 Road. Tapos, yun, nakabili rin ako ng ice. Pabalik, I think, bumalik ako kay La Benita. Ice tsaka 2 Nestea. Yun. Kaya may Nestea pa to. Yung enjoyment ko guys, iced tea, tsaka coffee, and sarap. Lalo na pag naka-graveyard mode ako, wala masarap. Coffee, tsaka Nestea. Pero ayoko lumampas ng 4, and as much as possible, 2 or 3 coffee lang. Just for me to stay awake sa graveyard shift. Music tayo. O nood tayo ng video. Ano natin na. Ito computer table na ginagamit ko ngayon. Oops. Galing yan kay Tito June Pinpin, the kuya of my mom. So, yeah, binigay niya sa akin yung mga lumang items na hindi na ginagamit. So yun, ako na yung nakikinabang. Pati yung mga cousins ko, sila Pao, yung mga stuff na hindi nila ginagamit. Like yung king size bed na nabanggit ko nga yesterday. Yan, hihingi ko na lang kasi sayang naman, diba, kung tatapon. Ako kasi, hindi ako bibili hanggat alam ko naman na merong available pa na pwedeng gamitin. Not unless talagang gustong-gusto ko yung item. Like, for example, yung mga PlayStation, yan. I wanna make sure na brand new yan, tsaka sa magandang store ko bibilin talaga. Diba? Like for example, may tawagin natin siya sa pangalang ano ba yung tatawag ko? Mickey? Ayoko Mickey.
Kasi may isang cute na baby. Yun na lang. Tapos, lahat ng Christmas gifts niya, umabot ng mga 20,000 I think, or 15. Tapos ang ginawa niya, hindi ako to yung cute na baby na to, mga 14 years old na siya noon, or 15 I think. Kausuhan ng PlayStation 3. May nag-advise sa kanya na bumili ng PlayStation 3 sa isang lugar na mas mura lang ng 1,000 pesos compared dun sa other store. Which is actually a good thing kasi 1,000 pesos is a substantial amount of money even right now, right? At some point, talagang pang-grocery pa rin yun, or mambili pa ng ibang stuff na gusto mong bilhin. Like a shirt or a jogger, stuff like that. Dagdagan mo na ng konti, may magandang pants ka na. Pero yun nga, sobrang bad trip siya kasi hindi gumagana yung PS3. Si cute baby boy. Ano tatawag natin sa kanya? Ayoko sabihin yung pangalan niya. So tuwagan na lang natin siyang Sparko. Ayan, si Sparko. Tapos, nung si Sparko, nangyari, cool yung Sparko na code kasi mga racing seats yan I'm not sure kung merong steering wheel na Sparko, pero Momo ako familiar Pero Sparko natin siya, parang racing seats, diba? So, kasi search ko na lang kung ano, basta Sparko tayo sa term. So, doon si Sparko, guys, quality product naman ng Sparko, diba? Funny lang kasi parang upuan pero basta yun. Si Sparko, na bad trip siya. Kasi hindi gumagana yung PlayStation 3. Kasikatan ng PlayStation 3 to nun. Lahat ng money niya, ginastos niya, binigay niya para mabili yung PlayStation 3. Hindi siya nag-consult sa akin about it. Kasi money naman niya yun, at saka excited na siya. Pero ako kasi, kung ako yung kasama niyang bibili, I would say na dun siya pumunta sa, hindi naman dun sa mas mahal na 1,000. Pwedeng yung, kahit mas mahal pa na 2,000 pa, or mas mahal pa ng 3,000, pero yung quality yung store, at sure na mababalikan mo, at mapapapalit mo with the warranty, kung bibili ka ng PlayStation. So kahit mas mahal pa ng 3,000 yan, kung kulang ka, pwede ka naman humingi, di ba? Like for example, sa akin, or sa mga pwede niyang hingan pa, para lang mabili niya yung tama. Ngayon, kung may difference lang na 1,000 dun sa isa, or kahit 3,000 pa, importante, hindi mo tinipid yung quality. Wala kang sakit sa ulo kahit 5 or 10 minutes. Dahil pag ginamit mo yun, at hindi gumana, sure na pwedeng mo ipapalit ng bago. At ang mas maganda pa dito, hindi siya pagkakaroon ng problema, siguradong gagana siya kasi maganda yung binila mong store, quality, may reputation na maganda, magagamit mo yung PlayStation 3 kagad, diba? So yung 5 minutes na nababad trip siya, yung takot na parang nawala yung 14,000 pesos niya, ni Sparko, mga 15-year-old kid to na cute, na lalaki, parang hindi worth it, diba? Parang nasira pa yung 5-10 minutes or 1 hour na nung sinusumpong yung PlayStation 3 na baka refurbished na lang kaya gano'n kaya nag-hang, diba? Yan, nagloko lang pero quality yung PS3 okay, nakasave siya ng 1,000 pero it's not worth it. So ako, for me, bibili ako ng item, I make sure na for me man, or for Sparko, or for a friend,
watches or gaming consoles like PlayStation and Nintendo 64, I make sure na quality yung store. May resibo, of course, literal na resibo, and at the same time may warranty para magamit. Well, nakwento ko lang to kasi pinakwento ko nga, as much as possible, hindi ako bibili kung merong available items na magagamit ko pa. Not unless ito nga yung mga gustong-gusto kong watches or game consoles. Talagang gagastusan ko yung mga yan. Tsaka TV. Ngayon, syempre, mas inuuna ko yung renovation sa Pampanga. Kasi, doon tayo kikita guys eh. Diba? So, doon muna. What's up, Jonas? Si Jonas, ikaw ba yun sa Oppo, Jonas? O isa? Ay, hindi si Jonas yun. Yung kapatid mo yun sa Oppo, diba? Sa kanya ko na, andun siya nung binili ko tong phone eh. May sponsor din ako sa phone na to, guys. Though, of course, tong phone na to, sabi ko nga about game consoles, watches, Tag Heuers, yan. Talagang bibili ako niyan. Kasi, gusto ko pag ginagamit ko yung game consoles tsaka watches, PlayStation 3, Nintendo 64, mga consoles yan. Tsaka TVs. Yan ang ginagastusan ko. Pero of course, pag may mga used tables like this, yan. Yan. Or may lamp pa na dyan na pwede hiramin, hindi mo na ako bumibili. Kasi, hindi pa naman kailangan. Pero pag kailangan bumili, syempre, bumibili. So, ang point ko lang is, hanggat makakatipid ka on things na pwede mong tipirin, titipid ka. Pero pag kailangan mo gumastos for your enjoyment and fun and for a better quality of life, bili ka ng sofa, bili ka ng TV, bili ka ng Nintendo 64 kung yun yung uso. Luma na yun eh. O bili ka ng PlayStation 5, bili ka ng HP computer or MacBook. Pag kailangan bumili, bibili. Pero pag hanggat kailangan hindi naman gumastos muna, diba? Not unless gusto mo na at saka kaya mo ng gastusan, diba? So, yun. So, ako bumili lang ako ng computer so time na kaya ko ng gastusan talaga. Bago nga ako nakabili ng computer siguro 4 years or 5 years bago ako nagka-money. Talagang inasam-asam ko yung unang laptop ko, yung Toshiba. Pero nasa mabuting kamay naman yung Toshiba. Sa kaibigan ko napunta yun. Tapos nung bumili ako ng Lenovo na black. So anyway, hanggat hindi ko kailangan gumastos on certain things, hindi ako gumagastos. Not unless excited na ako gumastos. Gumastos ako. Ako gumastos ako. Watch yung TV, yung console, yung operations. Yung mga gusto talaga. And of course, yung renovation ng bahay. Talagang kailangan gastusan yan. Dahil opisina rin siya at doon ako nakatira sa J3. Sa San Fernando, Pampanga. So, going back, gumagastos lang ako pag talagang gusto ko na at kailangan. Pero pag hindi, hiram-hiram muna ako. Tsaka, hinihingi ko yung mga used items na hindi na ginagamit. Ngayon, about the Oppo A3, itong phone na to. This was a gift to me by one of my most favorite funders.
And nung time na binili ko tong Oppo A3, I think one of my nephews sa second degree cousin ko, bali third degree nephew na siya. I'm not sure if si Jonas yun or yung brother niya was there at the Oppo store. So, they were there when I was buying this Oppo A3 sa SM Pampanga. Oppo store talaga. So, of course, I make sure na quality ang pabibilhan ko dahil ako yung gagamit. At the same time, ayoko nasasayang yung money rin ng funders ko. Medyo maanghang. So, one of my favorite funders bought me this Oppo A3. Siya na nagbayad through GCash diretso sa Oppo store. Tapos inuwi ko na lang yung phone. And one of the Chengs are there. So, I'm not sure if that's you, Jonas, or it's your brother. Well, anyway, hi to your dad, Banoy Cheng. And to your tita, si Jocelyn Cheng, yung kanyang kakambal. Ang mga second degree cousins ko. Kasi yung dad ko, at saka yung mommy ni Banoy Cheng is our first cousins. So, nga, one of my favorite funders, a relative of mine too from the mother side, bought me this phone. Because during this time, nasira yung Samsung J8 ko. Kasi naipit yata sa eco bag without me knowing. Kasi minsan may aqua flask, may iba-ibang items. Nilalagay ko na lang sa eco bag pag nagmamadali ako. Baka nga naipit. But that Samsung J8, tumagal sa akin yun ng 2018, sira. Mga 6 years. 6 years, guys, bago siya bumigay. Kaya, sulit sa akin ng mga phones. Nabili ko naman yan sa The Block. Sa The Block. Wala. Kwentuang shopping pala to no? Business shopping. So, sa J8 yun. Tuwang-tuwa talaga ako nung nabili ko yun. Kasama ko si Sparko nung time na binili ko yun. Doon din yung time na bumili kami ng HP laptop. Tsaka MacBook. Yung time na yun. So, we spent around 150,000 that night o 140,000. Pero, it's all worth it naman. Napakinabangan naman namin lahat. Nag-shakies kami. Siyempre. Shakies West Avenue. So, hi, Jonas. Gravy pa. Tuloy sipon ko, guys, sa anghang. Mukhang mahirap kalaban to si Spicy Chicken Joy. Kaya sumasakit na ulo sa anghang. Ice tea muna tayo. More on rice and gravy na lang to. Ubus na yung chicken eh. Konti na lang.
By the way guys, I also sell, huwag na, yaman na pala. Hindi ko na binibenta yung mga tag niya. Mahirap kausap yun. Baka bola-bola lang. Mabitin ako. But anyway, don't mind it. Pero share ko lang, yung Rolex ko, ang bumili si Harold Fontanilla. I think binili lang niya sa akin ng 67,000. Ginamit ko yun for setting up an office sa Taft Avenue, which is also my study room. Yun yung first time na nakaramdam ako magbasa ng 11 hours straight. Sa sobrang daming pinapabasa ni Sir Bob, di na ako lumabas yata ng kwarto. Puro chocolates na lang kinakain ko. Tapos nagbasa lang ako na nagbasa. Soft copy pa yata yun eh. Ng mga reading materials. Porters, may hard copy yata, pero ang dami nun, The Competitive Advantage, 5 Forces of Porters, Built to Last. Still a really good book, Built to Last. So, yun. Sulit naman yung benta ko sa Rolex kasi napinturahan ko ng maayos yung B1 Taft. Yun nga lang, may konting balance pa ako dun. Ang ginawa ko, iniwan ko na lang yung ref ko at saka aircon ko dun sa may-ari nung building para kahit papano, hindi naman siya lugi. Diba? So, I'm not sure kung ginamit niya yung aircon at saka ref dun. Ayan na. Nag 2 months advance and 2 months deposit naman ako eh. Konting balance lang ako dun sa ibang months. Pero, I think we're good. Hindi naman siya tumatawag na. And most of the time, nasa Pampanga rin naman ako nung mga huling part na dun eh. Nakubitan ko rin yung internet and phone. Kasi nga, may aircon, ref. So all I do there is, post cars na binibenta ko. And I read a lot. Si Sparko, nakasama ko rin doon. And nanood siya ng mga, pinanood yata namin is Angels and Demons. Yung movie ni Tom Hanks, I think. And may double deck doon. I made sure na safe yung double deck na ginagamit namin dahil yun ang gustong-gusto ni Sparko. Well, anyway, about dun sa PS3 pala ni Sparko, gumana naman. And up to now, gumagana naman. Pero, next time na bibili siya, mas maganda kung sa Toy Kingdom na lang rin. Kung saan ako binili yung PS2 niya. At least sigurado walang problema. Diba? Yan, nabili ko yung PS2 niya after ko makabenta ng kotse. Yan, bili ako ng PS2. Mas tuwang-tuwa naman si Sparko doon. And wala kaming problema kasi talagang kagana dahil Toy Kingdom yung pinagbilhan. Diba? So this is my first food and drink intake. Jollibee Chicken Joy. About 2.5 rice overall. Kasama yun sa Jollibee. What, 2.5 or 1, 2, 2.70 siguro na rice. Tapos gravy. And some iced tea. Next thing to do will be that depends. Usually I pray the rosary na kagad. Pero if I do other stuff muna, pwede rin.
or as a Catholic, and as a devoted sacristan of the church, hanggat kaya ko unahin na matapos yung rosary, yun, yung rosary na. Minsan nakakadalawa ako in a day, pero isa is really, really good already. Ayan. Si Sparko, kasama ko rin nag-rosary. Yun sa isang unit naman na sinet up ko sa Pasig, yun yung, I think last time na nag-rosary kaming dalawa lang. And the first time maybe was also there in Pasig. I rented a condo there. We call it Unit Jordan. Ayan. Pareho kami mahilig sa basketball ni Sparko. So, I stayed there until my first shoot of the Sky Ranch commercial. And then, bumalik na ako ulit sa Pampanga. Nagpa-condition lang ako doon sa mga swimming. And I think it was also handled by Philinvest. Like this is in Philinvest 1. The compact room, 95R is in Philinvest 1. So, ang developer ng Oasis or Sorrento Oasis, basta sa Pasig yung Unit Jordan na yon. I think it's Sorrento or Oasis. Hindi ko na maalala. Basta it's developed by, the land developer is Philinvest. So, Unit Jordan tawag namin, Unit 111 yata yun. But anyway, it's Unit Jordan in Pasig, and that's where we are praying the rosary, Sparko and I. So yun, ako baka mag-rosary na, or hindi ko pa sure kung anong next thing to do. Basta Pampanga, Quezon City lang naman ako. And usually, nagbebenta ako ng mga items for sale kay malapit dito. Malapit sa White House, malapit sa 95R. Kay Kuya Hil Ambulo. Yan ang number 1 customer ko sa Mount Rainier. Binibenta ko ng mga plastic materials para may pang transportation ako na Quezon City, San Fernando, and stuff. So yun, yun. Kung gusto mo talagang panindigan yung business mo, and may times na kailangan mo kumuha ng 8 to 5 job, and may times na kailangan na talagang gumawa ka na lang ng ibang paraan para mapondohan mo yung operations mo sa sariling business. Kung hindi na kayang 8 to 5 job, diba? Pero, the point is, yung business mo is moving forward. So, of course, I'm still accredited with companies like AXA, Global Dominion, and of course, I have some permission to sell some other listings of Mainland Realty. Though they want me to work full-time there, and I want to also, pero I'm not sure kung kakayanin ang schedule because not just because of AXA and Global and the cars that I sell, no. It's just because I'm also the handyman for my own company. And at certain point, I do the renovations myself kung kakayanin ko naman. Sa banyo, sa pagiging tubero, sa pagiging pintor at karpintero ng sarili kong kumpanya. Diba? So, let's just call it J3 operation. So, may times na hindi ko talaga sure kung kakayanin ko yung everyday na 8 to 5 pa. Part-time siguro. Certain companies nga kaya. So, yun na muna for now. I just had my breakfast. Ngayon, literally, it's breakfast kasi morning ako nagising. So, that's also my first food and drink intake. Chicken Joy, hot and spicy. Thanks RJP for that. Also had rice and gravy and a cold Nestea drink. So to everyone who's watching, I'm just sharing stories, and hopefully some of you can learn something from it, right? And this is also for documentation to protect my name that I have been taking care of all my life.
Peace and Quattro. Invest and enjoy.